Magandang araw po sa ating lahat at tunay nga na ang araw na ito ay araw ng Panginoon at kaya dapat po tayo na mga anak niya ay matagpuan na tayo'y sumasamba sa Kanya hindi para ma-bless kundi gusto natin na maparangalan ng Panginoon sapagkat ang araw na ito ay Kanyang itinalaga at in-encourage niya na huwag nating kalimutan ng pagtitipon, yamang nalalaman natin na ang araw ng Panginoon ay nalalapit. So we need to encourage one another. At alam natin na ang ating Diyos na sinasamba ay siyang dakila. At sa pagpapatuloy na ating pag-aaral ng ating serye na Cardiology of Worldliness, Part 2, at ito po nga ay matatagpuan natin sa unang Juan, chapter 2, verse 16. Mangyari po na tayo ay muling tumayo at ating pong basahin dito at pagkatapos po ay ating pong tayo lumapit sa Panginoon. Sabi po dito sa unang Juan chapter 2 verse 16, sabay-sabay po tayo sa wikang Tagalog, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat o aming Ama sa iyong mga salita, sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng kalinawagan, katotohanan upang malaman po namin ang mga kabulaanan at pandaraya na ginagawa ng Diablo sa daigdig na ito. At sa amin pong pag-aaral na ito ay masuri po namin ang mga kasalukuyang nagaganap sa aming paligid. At nakita po namin na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, nagkokontrol at pinoprotektahan mo yung mga anak mo. Kaya karapat dapat ka, Panginoon, na pagtiwalaan, ilagak ang aming buhay sa iyo at aming sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat sa iyong salita na iniwan po sa amin at itong dahilan kung bakit nananabik kami na makakinig ng iyong salita upang magabayan mo po kami at hindi kami madaya ng mga kaaway at nalulungkot po kami na maraming tao na hanggang sa kasalukuyan ay nadadaya ng kaaway. At maasa kami na bilang mga anak mo ay gagamitin mo kaming mensahero upang mahayag namin ang katotohanan at ang iyong ebanghelyo. Ito po ang aming dalangin at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, magandang araw muli sa ating lahat. At kagaya po ng ating sinabi sa inyo ay ating pong pag-aaralan at kay hihimay-himayin at susuriin ang diferensya o disease o abnormality ng mundo na ito. Okay? At diyan po makikita natin na kapag tinutukoy po natin ang mundo, ang ibig po sabihin niyon ay walang iba, hindi po yung tinatawag na create o physical world o yung nilikha ng Diyos, yung langit at lupa, mga bundok, puno, hindi po yan. At hindi rin natin tinutukoy ang mundo ng tao. Ang sinasabi po natin dito, yung worldliness o sanlibutan na wag nating mamahalin ay yung sistema ng evil, okay? System of sin and the system of evil. Okay? At ito po ay mga lumalaban sa Diyos at lumalaban sa sistema ni Christ. At ito po ay binubuo ng mga matrix, okay? Mga tao, bagay, mga materials, okay? Na of lust of the flesh, okay? Ang ibang translation po ng lust ay yung desire, okay? Yung hangad mo, okay? Yung the lust of the eyes and the boastful pride of life, okay? So, karamihan po ng hilig ng laman, matulog, tamad, at gumawa ng kasalanan. Kaya tandaan po natin, ang lahat ng yan ay hindi galing sa Diyos, sabi, di ba? Kundi galing sa sanlibutan. Kaya bilang mga mananampalataya, ang maging desire natin every time na itinalaga natin ang pananambahan ay talagang we worship God.
and we want to praise God and glorify God. Yan ang maging desire natin. Okay? So, sana po yung makikita natin dito. So, maliwanag po na sinasabi ng Biblia na ang lahat po ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang malaking problema ng tao. Hindi po COVID-19. Sapagkat hindi po lahat ng tao ay tinamaan ng virus. Tama? Pero yung kasalanan ay lahat ng tao ay tinamaan. Ang sabi nga po sa ating pag-aaral last time sa Psalms 51 verse 5, nasa tiyan pa lamang ng bata, ang sanggol ay meron ng kasalanan, makikita nyo, lalo na paglabas niya. Okay? At yun nga po ang makikita natin, at makita natin ang masamang ginawa ng kasalanan, yung maganda nagiging pangit, di ba? Bagamat sabi nga, ang beauty daw ay nasa natingin. Okay? Kaya nga, siyempre, ang tingin niya sa sarili niya, siya lang maganda, kaya pangit yung iba. Okay? So yung buo, nagiging may diferensya. Yung kaligayahan ay nagiging kalungkutan. Okay? So may diferensya po talaga yung kasalanan, okay, na nasa tao. Okay? So yan po ang sinasabi ng Biblia. Siya po ay parang kamandag, okay? At nabubulok na amoy ng naagna sa tao. Okay? So napakahalaga po na maintindihan natin at maunawaan natin ang patungkol sa kasalanan. At ano nga po ba ang ibig sabihin ng kasalanan? What is sin? Ang simple pong sabi ng Biblia sa 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan daw po ay paglabag sa kautusan. Pag may sinabi po ang Diyos, okay, sabihin natin 10 utos, 10 na lang yun, ha? At marami pang mga utos na nakalagay sa Bible, hindi mo matupad. Pag hindi mo natupad yun at hindi mo sasunod, kasalanan yun. Okay? At yun po ay makita natin na sinasabi na ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang Diyos po ay nagtakda ng mga bagay na dapat nating sundin. Meron po siyang karapatan. At yun ay para sa ikabubuti natin. Okay? Hindi para pahirapan tayo. At makakabuti sa atin, makakabuti sa ating kapwa. Ang problema, hindi natin kayang gawin. Wala tayong kakayanan. Kaya makikita natin na meron siyang karapatan na gawin yon. Okay, so ngayon, ang sumunod na ating pinag-aralan, ano ba yung nature? Ano ba yung kalikasan ng kasalanan? Okay, ano ba yung katangian niya? Ano yung mga mahalagang component? Ano ba ang kasalanan? At ito nga po ay makikita na at napakahalaga po nito para maintindihan natin yung nangyayari sa ating sarili, sa ating mga anak, sa ating nasa paligid. Bakit nga ba ganoon ang mga tao? Okay? At ito po yung maiintindihan at makakatulong po sa atin. So, ano po yung nature ng sin? Una, sin is defiling. Hindi lang po yung paglabag ng kautusan, okay? Kundi binubulok niyan, okay? Pinupulyot niyan, dinudumihan niyan ang iyong buhay para pong maruming basahan. Okay? So, maliwanag po yan. At yung pangalawa, ang nature po ng sin ay rebellion. Hindi lang po yung sabihin nalabag, di ba, pag may inutos kayo sa anak ninyo, anak, hugasan mo nga yung plato, tapos nabasag niya. Uy, yeah. Kasalanan niyo, binasag. Sabi niya, nadulas di ba? Hindi po yun. Hindi lang po ang kasalanan ay yung parang nadulas ka o nagkamali ka o kaya naman ay hindi mo sinunod yung magulang mo. Alam niyo po ba, ang pangalawang nature ng kasalanan ay rebellious. Ibig sabihin yan, lumalaban ka, sumasalungat ka. Hindi mo lang hindi sinunod ang nanay mo o hindi mo na nasunod, kundi kumakalaban ka. Intindihan niyo? Kaya tingnan niyo yung mga anak ninyo, di ba? Sabi nga sa inyo, pinaglihin niya yan Kaya wala nagturo sa inyo yan, di ba? At hindi rin sabihin mo na nakita sa telebisyon o nakita yan sa mga katropa niya o grupo siya ng mga millennials, whatever. No, ang nature talaga ng tao, ang kasalanan, ay rebellious siya. Kaya tingnan yung mga pasaway mga tao. Di ba? Pag sinabi mong bawal tumawid, nakakamatay, tawid pa rin. Kita nyo? Yan ang problema ng tao. Wet paint, huwag hawakan. Hawakan. Yan. Nakita niyan? Yan ang likas ng tao. Rebelde. Simple lang yun, Ayaw sumunod. Di ba? Tama? Social distancing. Di ba? Magpabakuna. Ayaw sumunod. Pero takutin mo. Ayan, mamaya sasabihin ko sa inyo.
Kasi nga, rebellious ang tao. Okay? Ito yan, ha? Bakit ganon? At least nalalaman natin. Nalulungkot tayo, ayaw nating badaya ng away. Mamaya, pakita natin yan. Pangatlo, ang isa sa mga nature din ng kasalanan ay ingratitude. Hindi marunong magpasalamat. Di ba? Tuturuan mo pa yung mga anak mo, o binigyan mo. Ano sasabihin mo? Ayaw di ba? Hindi likas. Nakita niyo yan? Tama? Unless tuturuan mo sila maging mapagpasalamat. Ganyan ang tao, sabi sa Romans chapter 1, verse 20 to 21, sabi niya, mula pa ng likhain ng Diyos sa sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kapangyarihan ng walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag sa kanyang ginawa, kaya't wala silang may dadahilan pa. Ibig sabihin, alam mong merong Diyos. May hangin tayo, okay, may araw, lahat, libre. Lahat ng tinatamasa nating mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Maliwanag yan. Pero sabi, sa verse 21, kahit alam na nilang merong Diyos, hindi nila pinarangalan bilang Diyos, hindi pinasalamatan man lang, hindi sila nagte-thank you. Kayo, pagising nyo ba sa umaga, nagte-thank you kayo sa Panginoon? Di ba? Sabi na iba, hindi ako makatulog. Mabuti na hindi ka makatulog, mahirap yung hindi ka magising. Di ba? Ay, nagreklamo, hindi ako makatulog. Eh, okay na yun, hindi ka makatulog. Mahirap yung hindi ka magising. Di ba? Eh, nagising ka eh. Pasalamat ka sa Panginoon. Di ba? Reklamo na reklamo, no? Nakita niyo ba yan? May hangin ka, di ba? May lakas ka. So yan po makikita natin, ang tao hindi marunong magpasalamat, laging nakareklamo. At ang pang-apat, sin is incurable. Okay? Hindi po niya kaya sa kanyang sarili. Okay? Wala siyang kakayanan. I-deprive nga po ng kasalanan, makita natin na hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. At tulad nga ng sinabi sa Jeremias, di ba? 13:23. Kaya bang baguhin ng Ethiopia ang kulay ng kanyang balat? Di ba? Black sila, African, di ba? Black sila. Kaya ba? Kahit yan meron kang glutathione o whatever, hindi mo kaya yon, di ba? Maalis ba kaya ng leopard ang kanyang mga batik? Hindi, di ba? Kapag yan ay nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid, kayong walang ginawa kundi pawang kasamaan. Okay? So yung pong likas sa tao, hindi niya kaya. Wala siyang kakayanan na baguhin ang kanyang sarili. So, sin is incurable. At ang panghuli, sin is deadly. Di ba? Maliwanag po na sinasabi sa Biblia na ang bawat taong nagkasala ay mamamatay. At maliwanag po sinabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sa kabila noon, ang tao ay talagang nagpupursige na talagang gumawa ng kasalanan. Okay? Kahit na alam niya ito ay nakakasama, ito ay rebellious, ito ay hindi marunong magpasalamat, ungrateful, at lagi silang nagbabiolate ng salita ng Diyos. At hindi niya ito mababago at deadly, pero ang tao pinipili pa rin yun. Okay? So yan po ang makikita natin na problema ng tao. Ngayon, dadako tayo sa ating pangalawa na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa cardiology of worldliness. At patungkol, actually po ay hanggang ngayon ay nasa introduction pa rin tayo. Okay? Ang tanong ay, how many people are affected by sin? Ilang tao? Okay? Ilan? 100? Okay. Ang answer po ay all o everybody. Tama? So, kasama kayo, ako, okay? Lahat ng tao kasama. Okay? Sa apektado ng kasalanan. Kung yung, di ba, yung virus na COVID, hindi naman lahat tama. Hindi lahat naman apektuhan, di ba? Araw-araw, makikita nyo kung sino yung tinatamaan, di ba? Ilang tao na sa buong mundo, pero hindi lahat, tama? Pero dito, ang malaking problema ng tao, hindi natin nalalaman, ay ang kasalanan. Apektado tayo. Okay? At yan po yung sinasabi nga sa banal na kasulatan, sabi niya sa Romans 3:23, sabi niya, anong lahat? Ilan daw? Sapagkat ang lahat ay nagkasala, kita niyo yung word na lahat, at wala sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung pamantayan ng Diyos, yung standard ng Diyos, wala nakagawa. So yan ang malaking problema natin. Tama? Dapat ma-realize natin yan. Okay? At hindi tayo natatakot sa COVID. Yun ang ating inano. Marami tayong pag-iiwas, maraming ginagawa ang tao para maiwasan ng yung health
topic lang o tungkol sa kalusugan. Di ba? Napapasunod tayo. Pag sinabing bawal, hindi tayo lalabas. Di ba? Pero yung tungkol sa kasalanan ng tao, wala tayong ginagawa. Minsan, di ba, makita natin na hindi daw apektado ng COVID yung mga bata, pero ngayon, tinatamaan na rin, di ba? So, ganoon din tayo, sana maging conscious tayo tungkol sa malaking problema ng tao. Kasi ang lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ano pa sabi sa Romans 3:10, ayon sa nasusulat, wala matuwid, wala kahit isa. Kaya huwag niyo sabihin, mabait naman yun eh. Pupunta sa langit niya, mabait. Hindi, walang mabait. Walang matuwid. Isa. Ay, sabi mo, ay, pag napangasawa, mabait naman yun. Hindi mabait yung makasalanan yung lahat tayo makasalanan. Hindi kahit pogi yan. Ha? Walang mabait. Walang matuwid, sabi ng Biblia. Okay? At ano pa sabi sa 1 John chapter 5, verse 19? Alam natin tayo yung mga anak ng Diyos, okay, sinasabihan ni Juan na yung mga Kristiyano, kahit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi anak ng Diyos, wala kang relasyon sa Diyos, nasaan ka? Nasa kapangyarihan ka ng Diablo. So, ang tinutukoy dito ay hindi yung physical world, kundi human world. Yung mga hindi mananampalataya ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Okay? Kasi nga siya ang naghahari sa mundo na ito. Okay? Ngayon ang tanong, paano pumasok? Kumbaga yung Delta variant, kailan lang? Sino kayang nagdala ng Delta variant dito? Natin tapos na. Maluwag na sana, di ba? Ngayon ang tanong, sino bang nagpasok ng kasalanan sa mundo? Ano niyo po ba nasabi? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, sa mundo, sa mamagitan ng isang tao. Ang bihirang tao yun, nagdala ng bating virus, okay? O kasalanan. At dahil doon, pagpasok sa isang tao na yun, nagkaroon ng kamatayan. At sa pamagitan ng pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil doon sa isang kasalanan na yun, namamatay ang tao. At dahil doon, talagang lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil ang lahat ay nagkasala, nahawahan niya. Nakita niyo yun? Kung yung virus makita natin ay pumasok dito, binabantayan. Sabi ko nga, yung drugs nakakapasok sa atin, nakikita yung tawa, ay virus di nakikita eh. Tama? Ito, sabi dito sa banal na kasulatan, yung kasalanan, okay? Tandaan natin, ang kasalanan ay hindi lang yung gawa, salita, okay? Iniisip, yung nasa laman pa lang, motibo mo pa lang, kasalanan na yun. Pwede kang magpanggap, di ba? Pero may masama kang motibo, kasalanan din yun. Kaya pwedeng pumasok sa tao. At makapanghawa siya. Maliwanag? So, yan po ang nakikita natin na nagawa ng tao, okay? Nagawa ng kasalanan. Naka-apekto po ito sa atin, okay? Nakita niyo na po ba ang malaking problema ng tao? At tandaan po natin, tayong mga mananampalataya, kaya po tayo binilinan ng salita ng Diyos para tayo ang magbigay, magpahayag ng lunas. Tama? Ang vaccine po ay prevention lang po yan. Wala pa yung cure, hindi pa po yan ang gamot. Tama? So, ganun din, ang kasalanan, lahat ng tao ay may malaking problema. Universal ito, okay? Lahat, bata man siya, matanda man siya, okay? Lumaganap ito at ito nga ay nagdudulot ng kamatayan. Ang tao naman ay kaya ayaw magkasakit, takot mamatay. Tama? Pero tandaan natin, mamamatay at mamamatay ang tao. Dahil sa kasalanan. Kahit gumaling ka, kahit ilang turo ka ng vaccine, darating ang panahon na mamamatay ka. Okay? So mamaya makikita natin ang solusyon na ginagawa ng Panginoon. At napakaganda po ito. Kaya ito po napakaganda na talagang hindi tayo titigil ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Magbibigay tayo ng pag-asa sa mga natatakot at nawawala ng pag-asa. Ngayon, dumako tayo dito sa susunod na tanong. What are sin's result? Ano ba ang nagiging resulta nito
kapag ikaw ay tinamaan o nagkasala. Okay? Ano ang resulta nito? Okay? Ang resultang ito, kagaya sabi sa inyo, the whole human race is infected with this virus. Sabi ni Duterte, virus. Okay? Para siyang virus. Talagang lumalaganap siya at no one escape. Hindi mo matatakbuhan to. Kahit magmask ka, kahit mag-gas mask ka, kahit mag-PPE ka. Okay? Kahit na anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang virus na ito, ang kasalanan. Okay? So, yan po ang makita natin. Ang susunod na tanong, ano ang nagagawa? What does it do to us? Kung ikaw ay tinamaan ng virus sa kasalanan, ano mangyayari sa iyo? Di ba? Yung mga tinamaan ng COVID, ano nangyayari? Nilalagnat, walang panlasa, walang pang-amoy, di ba? At nahihirapan huminga, at kapag ninervous ka pa, aatakihin ka, kaya yun ang ikinamamatay mo. Okay? So ngayon, titingnan natin, kapag ikaw ay may kasalanan, ano nagiging resulta niyan? Okay, ito, ang unang-una. Number 1, it causes evil to empower man. Ang nangyayari, yung kasamaan, okay, dinadaig ka yung tao dahil sa ikaw ay may makasalanan na, ang nangyayari sa iyo, na-overpower ka. Yung maayos mo na, yung meron ka pang natitirang konting katinuan, ay na-overpower. Okay? So, ang mangyayari, ang tao, man is utterly and totally dominated by evil. Okay? Talagang pinangungunahan siya, kumbaga ay na-overpower siya, natatalo. Okay? Yung kanyang kaisipan ng evil. Okay? Ang nangyari, yun? His mind is dominated by it. Yung kaisip niya. Kung titingnan nyo, okay, nalulungkot po ako sa nangyayari sa ating bansa. Pansinin nyo. Matagal na merong vaccine. Di ba? Libre. Pero ayaw magpa-vaccine. Pero nung Huwebes, nung sinabi na bago mag-ECQ, okay, may nagpalabas ng text na hindi ka makakalabas kung wala kang vaccine. Hindi ka bibigyan ng ayuda. Ay, ito, lalo na ayuda, ha? Hindi ka, bibigyan ng ayuda kung walang magpa-vaccine. Ano ginawa ng tao? Daksaan. Kapansin niyo yun? So, yung mind niya, nag-dominate ng evil. Ang evil doon yung nagtatakalat ng fake news. Di ba? Ang si Satanas, ano trabaho niya? Magsinungaling, mandaya. At tingnan nyo ha, fast forward tayo. Buksan nyo sa Bible sa pahayag o Revelation 13 verse 17. Ito kasi ang gagamitin ng Diablo. Sabi nga ni John MacArthur, yung nangyayari sa mundo natin ngayon, ang evil system, kinokontrol tayo. Bawal sumimba. Ito yan? Why? Health conscious. Tama? Ang tao, ayaw niyang lumabas, napipigilan mo, bawal bumiyahe sa airline. Dati talaga namang ang airline business talaga, di ba? Wala makakaawat. Pero dahil dito, nakokontrol niya. Tandaan natin, ang gagawin ng Antikristo sa future, during the tribulation time, kukontrolin niya ang tao. Tama? Tingnan niyo to, ha? Kung paano niya kinukondisyon na ng kaaway ang isipan ng mga tao. Tingnan nyo. Pahayag 13 verse 17. Tingnan nyo ha. At walang maaring magbili tungkol sa pagkain yan at bumili malibang na merong tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas na iyon. By the way, ito po ay mangyayari during the time ng tribulation. Kung tayo mananampalataya na ngayon, sigurado yun, wala na tayo, hindi natin problema. Ang pinupunto ko dito, yung mga hindi mananampalataya, kinukondisyon, kayang-kayang kontrolin nila. Tingnan nyo, pag hindi ka, wala kang ayuda, hindi ka papasok, wala kang pera, wala kang kakainin, anong mangyayari sa tao? Nakokontrol nila. Yung ayaw magpabakuna, nagpapabakuna.
Nagsisiksikan, bawal yun, di ba? Yung magsiksikan kasi pwede ka mahawa. Kita nyo kung gaano kakontrol ng evil ang tao. Naintindihan niyo ko ba yun? Na ngayon pa lamang sa mundo natin ito, kaya niya idominahan ang ating kaisipan. Yung ayaw mo magpabakuna, nagpapabakuna ka, kahit siksikan, tingnan mo naman, tao naluloko. Napakadelikado yun, di ba? Tapos pagbabawalan mo ang pumunta ang mga Christians sa church, imagine that. Magpapakamatay ka para lang sa bakuna. Nasiksikan, alam mong bawal. Maraming makakahawa, okay lang. Pero pumunta ka sa church, bawal. That's evil. Ino-overpower niya ang tao. Ganyan, ganyan ang evil. Ang tao nakakalungkot. Sunod-sunuran lang sila. Ha? Kaya mahabag tayong ang malaking problema ng tao ay kasalanan, hindi ang COVID. Gagamitin ng diablo ito. Yung sitwasyon to para mapasunod ka. Okay? Intindihan nyo na? Yung mangyayari. Kaya ngayon pa lamang, magkaroon tayo ng kaligtasan. Mapatawad ang ating kasalanan para hindi tayo makontrol ng evil. Duduminahan niya ng ating kaisipan. Okay? Hindi lang yung kaisipan natin, kundi yung ating kalooban. Dati nga ayaw mo. Ngayon napapasit, papakabatay ka, siksikan ka, sulakan pa, pagutok ka lang makikita. Di ba? Imagine mo yun. Dati ayaw mo, pero susunod ka. Kita niyo ang tao. Sabi niya, mamamatay kami. Diba? Pag wala akong mabili at wala magbili sa akin, magpapatatak na sila. Ngayon pa naman, kita nyo, isusugal na nila ang kailang buhay. Duduminahan sila ng evil. Ganyan? Dahil wala si Kristo sa buhay nila. Naintindihan nyo ma? Kaya napakahalaga na tayo maging mga mananampalataya talagang nakakaalam ang katotohanan. Kasi madidistinguish natin yung mga pandaraya. Hindi ko sinasabi mali yung mga yung pagbabakuna. Pero ang evil doon yung nagpapalaganap ng mga fake news, di ba? Yung nagsasabi ganito, tatakutin ka, talaga naman daksa. Tama? Yun ang mali. Pero matagal na po yan, di ba? Kita nyo? Di ba? Tama? Ayaw pa nga ng iba. Pero kapag sinabing hindi ka bibigyan ng ayuda, hindi ka lalabas, hindi ka makakapagtrabaho, di ba? Financial yan, yung para sa pagkain yan, di ba? Tama? Susunod ka, kita mo. So, ganyan po ang evil. Yung kasalanan, it causes evil to empower man. And also, yung affections niya, yung love niya, ay nadudominahan din. Okay? So, yan po makita natin. So, dito makita natin na ang kaisipan, okay? Ang nabubuo sa kaisipan ng tao, that is which is simple. Kung ano yung kasalanan. Maraming makikita natin na bakit merong ganoon? Hindi lang po yan. Ang daming nanloloko. Tama? Yan ang nasa isip nila. Manloko. Ako nga, ang prinsipyo sa buhay. Di bali na ako manloko, wag lang ako manloloko. Tama? Yan ang mga mananampalataya. Pero ang makasalanan, manloloko yan. Di ba? Hindi nga siya mapapakali. Di ba? Naalala natin last time. Ang makasalanan, hindi mapapakali hanggang wala akong manloloko. Sino pa kaya manloloko? Di ba? Ganyan po ang bubuo sa kanyang kaisipan. Pangalawa, ang kanyang futile at ang empty mind as regard to righteousness. Wala, ayaw niya. Ayaw niyang pahalagan ang patungkol sa righteousness. Ayaw niyang makinig, ayaw niya ng pangaral, ayaw niyang magbasa o makinig sa salita ng Diyos. Wala, ayaw niya yan. Kinamumuhay niya yan. Okay? And then yung kanyang kalooban niya, is polluted, dumudumi na, so that he will do whatever he wants to do. Gagawin niya kung anong gusto niya. Siya na yung Panginoon, kung ano yung masabi niya, gagawin niya. Wala na marumi na. Di ba sabi niya, nadumihan ako, naduliman ng aking kaisipan, kaya nagawa ko yun, nanrape, pinatay, di ba? Yan ang katwiran ng iba.
Totoo yun. Hindi lang dahil sa drugs, kundi talagang yun ang gusto ng tao. Ginagamit lang yung drugs para lumakas ang loob nila. Pero bago mangyari yun, bago sila mag-drugs, nasa isip na nila yun, tama. And also, yung kanilang affections are polluted so that he loves darkness more than light. So yung kailang ginugusto, okay, ay na-pollute na. Na ito na yung kaliwanagan, sinasabi na yung tama, ito yung dapat mong gawin, pero anong ginawa ng tao? He loves darkness. Di ba? So ito po yung makita natin, it caused evil to literally dominate man. Dinudominahan niya ang tao. Okay? Yan po ang epekto ng kasalanan sa tao. Kaya makita yan, sabi doon sa, ito napakagandang verse to. Di ba? Na alam natin na sabi dito, paano hahatulan ng Diyos ang tao? Sabi niya, ganito ang paghahatol ng Diyos na parito sa salibutan ng ilaw. Si Jesus Christ yun. Okay? Anong ginawa ng tao? Ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa saan? Liwanag. Anong dahilan? Sapagkat ang kailang mga gawain ay masama. Okay? Kita niyan? So yan ang epekto ng kasalanan. Ito na si Jesus Christ, dumating sa mundo para bigyan ng lunas ang kailang kasalanan. Mapatawad sila, di ba? Diba? Sa John 3:16, di ba? Yan ang konteksto niyan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Hindi sila mapapahamak, hindi sila mamamatay. Panghamang buhay doon sa impyerno, kundi ano bibigyan sila? Eternal life. Pero sa kabila noon, may ino-offer ang Diyos, ayaw pa rin. Bakit? Naapektuhan nga ng evil yung kailang pagmamahal. Mas gusto nila na gumawa ng kadilibang kasamaan kasi na-impluensya na ng evil. Mas gusto nilang gumawa ng evil kaysa manampalataya sa Diyos. Ang bigat, no? Tama po ba? Ganyan. Okay. Dako tayo doon sa pangalawa na makita natin na cause o resulta, anong ginagawa ng kasalanan sa atin. Okay? Ang pangalawa ay it holds all men under Satan's control. Okay? Dahil nga po ang tao ay makasalanan, siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Okay? Yan po yung sinasabi, the devil then rules the sinner. Siya yung nagko-control because the devil rules the world system in which the sinner is held captive. Okay? Bilanggo siya. Kapag bilanggo ka, sunod-sunuran ka. Tama? Kung anong gusto nang sabihin ng Diablo, susunod ka. Madali ka sumunod. Alam na alam niya kung paano kanya pakilusin. Tama? Kasi naduduminahan niya na yung isipan mo, yung kalooban mo. Kaya madali kang kapag nagloko siya, sunod ka naman. Nakita niyo yun? Napakaraming tao naloloko. Tama? Kasi nga si Satanas ang nagkokontrol. Sino ba ang ama ng kasinungalingan? Sino ang ama ng fake news? Sino ang ama ng deception? Yung pandaraya? Si Satanas po yan. Yan po sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 2. Sabi niya, sinunod nyo noon ang masamang takbo ng mundo. Kung ano yung masamang takbo ng mundo. At sabi, nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Okay? Yan po ang kalagayan kapag hindi mananampalataya ang isang tao, okay? Under ka ni Satanas. Okay? Hindi nyo alam yan nung araw. Ngayon tayo mga mananampalataya, kapag ang anak ninyo rebelde, kaya ayaw sumunod sa inyo, alam nyo, hindi siya sinusunod. Hindi kayong sinusunod. Si Satanas yun. Paano? Kaya napakahalaga po na malaman po natin ito. Hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. At ito rin ay isang malaking responsibilidad natin mga magulang. Hindi lang tayo magparami ng anak, kundi responsibilidad natin yan. Basta hindi pa mananampalataya yan, nasa control ni Satanas yan. Kaya matitigas ang ulo niyan. Okay? Intindihan niyo po ba? Okay. Yan po ang katotohanan na makikita natin. Okay? And then, tingnan po natin yung pangatlo. Okay?
ano yung isa pa sa mga resulta ng kasalanan? Sin results in bringing man under God's wrath. Okay? Puot ng Diyos. Okay? Maliwanag po na sinasabi ng Biblia na ang mga kasalanan, okay, ang mga makasalanan ay nasa ilalim o kaya tinatawag na children of wrath. Okay? Mga anak ng kagalitan o yung under ka sa yung puot ng Diyos ay nasa iyo. Okay? So, yan po ang sinasabi ng Diyos is going to bring about retribution. Ano yung ibig sabihin ng retribution? Paghihiganti sa lahat ng mga makasalanan. They will spend, paano sila paparusahan ng Diyos? Sila'y pupunta saan? Sa impyerno if they die in their sins. Kaya kapag ang isang makasalanan, okay, na namumuhay sa kasalanan at hindi niya kinilala si Jesus na tagapagligtas, pupunta siya sa impyerno. Mamaya di-discuss natin yan. Isang kasinungalingan na naman na ginagawa ng diablo na lahat ng tao, mapapansin nyo, pumunta na sa langit. Tingnan nyo sa Facebook. Happy birthday in heaven. See you in heaven. Para bang lahat ng tao ngayon pupunta sa langit. Nawala na yung impyerno. Di ba lahat ng tao ay makasalanan? So saan pupunta ang tao? Sa impyerno. Makakaligtas lang ang tao kung may pagkakilala sa Diyos. Ang tanong, yung bang namatay ay may pagkakilala sa Diyos, may relasyon kay Jesus Christ. Nung nabubuhay ba yun? Nakikita mo ba may pananampalataya sa Diyos? Kabulaanan na lang ni Satanas. Kita niyo yan? Again? Naobserbahan niyo ba yan? Ako, mag-obserba ako sa mga kabulaanan. Kapag alam niyo ang katotohanan, madali niyong madistinguish ang kasinungalingan. Kaya tuloy, lahat ng tao, pag namatay, nasa langit na. Kaya napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin ito. Malaman natin ang katotohanan. Dapat ipahayag natin para madistinguish natin yung mga kamalian. And even, makikita natin, even yung mga simbahan na nagsasabing Kristiyano sila pero ayaw ipahayag ang mga katotohanan ito. Kaya tuloy lahat ng nasimba, sumisimba naman yan, member naman yan dito eh. I doubt, hindi po membership, hindi yung pagsimba, kabutihan, no. Okay? Ano sabi diyan sa Ephesians chapter 2 verse 3, sa gitna ng mga iyon, tayo na rin naman ng ibang panahon ay nabuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo doon katutubo, kita nyo, by nature ay anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. So we are by nature ay children of wrath, yung puot ng Diyos. Alala niyo, di ba pinag-aralan natin yun sa si Jesus Christ ang siyang naging handog, di ba? Kaya siya inihandog para mawala yung galit niya. Tama? Pag nagkasala ang tao, di ba? Sa bansang Israel, anong ginagawa? Anong tinuro ng Panginoon? Papatay ka ng kordero, di ba? Tama? Ay handog mo yun para mapawi ang galit at puot ng Diyos. Kasi kapag nagkasala ang tao, nandoon ang puot ng Diyos. Galit siya kasi siya ay Diyos na banal, matuwid, tama? Kaya kapag ang tao, namumuhay sa kasalanan, yan ang epekto. Yan ang nagagawa sa kanya. Napopuot ang Diyos sa kanya. Okay? At pang-apat na resulta ng kasalanan, it subject men to all the miseries of life. Okay? Dahil nga sa kasalanan, tayong lahat ay nandoon sa misery. Okay? Maraming kaguluhan na mangyayari o paghihirap. Okay? Karalitaan. Maraming lungkot. Kaya parte po ng buhay ng tao dahil sa kasalanan yan. Okay? Ano po sinasabi sa Job? Chapter 5, verse 7. Tiyak na daranasin ng kahirapan ang tao. Kung paano daw
may tilamsik ng apoy sa apoyan, di ba? Pag kayo nang gagatong ng apoy, di ba? Tumitilamsik yung mga baga. Ganon din po yun. Sa buhay din ng tao, daranas tayo ng kahirapan. Di ba? Pansinin niyo po yung nangyari kay Eva at kay Adan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Pipitasin mo lang lahat. Nandiyan na pagkain mo. Pero nung nagkasala, ano nangyari? Ano sabi ng Panginoon? Maghihirap ka. Bago ka kumain, talagang magsisibak ka, magbubungkal ka. Part ng ano yan. Para sa babae, ano mangyari? Pag nanganak ka, maghihirap ka, labor in pain. Part yan. Dahil nga yan ang epekto o resulta ng kasalanan. Okay? Pangalawa, sabi yan, sa Romans chapter 8 verse 20, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Okay? Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumasakop sa kanya sa pag-asa. Sabi sa English, for the creatures was made subject to vanity. Okay? Walang kabuluhan. Ano ibig sabihin yon? Yung ating pagpapagal, mga kapatid, kahit na anong dami ng ginagawa mo, pagdating ng panahon, pag namatay ka, walang kabuluhan. Alam na yung story sa Bible, yung mayaman, sabi niya, anong gagawin ko? Sisirain ko itong kamalik ko, pupunin ko. Pagkasito, magpapakaligaya ko. Ano sabi ng Panginoon? Hangal. Ngayon din, gabi, mamamatay ka. Futile vanity. Okay? Yung pong sinasabi, kahit na anong kaligayang i-offer ng mundo ngayon, ng diablo sa iyo, balang araw, walang kabuluhan yan. At yan po sinabi sa Isaiah, sabi niya, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Kapag namumuhay ka sa kasalanan, wala kang kapayapaan. Hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, lagi kang takot. Yan ang epekto ng kasalanan. Kaya kahit na ang dami-dami mong pera, hindi ka makabili ng tulog. Kahit napakaganda ng iyong kama, hindi ka naman makatulog din. Tama? Kahit marami kang security card, takot ka pa rin. Tama? Walang kapayapaan ang mga nakasalanan. Ano sabi ni Solomon na sumulat ng Ecclesiastes? Si Solomon po maraming lalaki gustong-gusto yan. Mayaman na, marami pang chicks. Pero sabi niya, walang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan pa, ulit-ulit pa. Lahat ay walang kabuluhan. 3 beses pa niya, sabi ng mga ngaral. At inulit pa niya sa chapter 12, sa last part. Ganon din po, ang sabi niya, napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. So, sa umpisa pala ng kanyang pagsusulat, okay, sa chapter 1, verse 2, at doon sa last chapter, sinabi niya, walang kabuluhan. Why? Bagamat merong sinasabing binibigay ang pleasure, yaman ang mundo, di ba? At maraming tao ang naghahangad yun, di ba? Tama? Gustong-gusto yun. Balang araw, pag ikaw namatay, walang kabuluhan. Pero maraming tao gustong-gusto yun. Tama? At minsan, mga Kristiyano, naiinggit pa. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Okay? Kaya alam nyo, isiningit ko ito, yung aking life verse dito, nangusap sa akin ng Panginoon. Anong bakit? Sabi niya, sapagkat ano ang pakinabang? Ako dito talaga ako nabago mo ang takbo ng buhay ko. Kasi nga, halos na tayo nagdi-dream ng magandang buhay, pamilya, kayamanan, bahay, kotse. Di ba? At sabi ng SM, we got it all for you. O, diba? Naluloko. Akin na lang SM. Pero sabi ng Panginoon ito, sabi ng Diyos sa akin, ano ang matatala mo? Makamtan mo ang buong sanlibutan, superlative na yan. Meron pa ba? Meron pa bang yayaman dyan? Yun ang buong mundo. Hindi buong Pilipinas, ha? Hindi buong Amerika, hindi buong Switzerland. Buong mundo. Ano mapapala mo? Sagutin mo yun. Walang kabuluhan. Ano katumbas? Ang iyong kaluluwa. Sapagkat yung kaluluwa mo niyon, pag ikaw namatay, punong-puno ka ng kasalanan at wala kang Kristo, impyerno, mga kapatid.
Naintindihan niyo mga kapatid? Sana mangusap sa inyo ito. Ako, nangusap sa akin ng Diyos dito eh. Yung sinabi niya, ano mapapala mo? Okay, ano pakinabang mo? Ano sabi ni Solomon? Wala. Wala. Walang kabuluhan. Vanity. Vanity. Yan ang ino-offer ng mundo. Kaya sabi ng Panginoon, si Jesus Christ mismo nagsabi niya, anong mapapala mo? Makamtan mo man ang buong mundo, mawala naman ang iyong kaluluwa. May papapalit ka ba sa iyong kaluluwa? And this is the reason kung bakit gusto ng Diyos na iligtas niya tayo. Yung kaluluwa natin, ayaw niyang mapahamak sa impyerno. Gusto niya tayong makasama sa kalangitan. Ito yung ginamit ng Diyos para ako'y mabago, magsisi sa mali kong direksyon na pinupuntahan. Sana ganoon din tayo. Okay? So, kita natin dito, so sin empowers man, dinadaig niya yung tao, okay? At ang ginagawa ng kasalanan ay ano, nagigig kang alipin, kinokontrol ka ng diablo, okay? Hindi nila alam yan, nakakalungkot, di ba? At ang pangatlo, nagiging tayong ano, subject to God's wrath. Buot ang Diyos, nagagalit ang Diyos, nakahanda na yung impyerno. Pag ikaw ay namatay, pupunta ka lang sa impyerno. Okay? At nagiging ano, miserable ang ating buhay. Tama? Habang tayo nabubuhay, may nakaabang ng impyerno, pero habang tayo nabubuhay, nadadaya pa tayo ng kasalanan, niloloko tayo ng diablo, inooperan tayo ng karangyaan, kalayawan, yaman ng mundo nito, pero sa totoo lang, sa harapan ng Panginoon, sabi niya, baliwala yan. Huwag yan ang hangarin mo sa buhay. Kasi mapapahamak niya ang kaluluwa mo. Okay? Yan ang nagagawa ng diablo. Dinuduminihan niya yung ating kaisipan, yung ating kalooban, pati yung iniibig natin, yung gusto natin sa buhay. Okay? Pero panghuli, makita natin, ano yung ginagawa ng kasalanan? Ito ang mabigat na. It damns him to eternal hell. Diyan tayo itatapon. Diyan itatapon ang makasalanan. Okay? Alam nyo, si Jesus mismo, frankly, at personal na responsable, okay, sa precision, okay, yung talagang precise, yung talagang tumpak, okay, na nagtuturo na maliwanag sa banal na kasulatan tungkol sa doctrine of hell. Okay? Meron talagang impyerno. Okay? Kung sabi nga nila ay symbolic yan, pag sinabing symbolic, mas mabigat yung totoo. Tama? Kasi symbolize nga, sinasabi ng iba, pero ang totoo niyan ay mas mabigat yan. Jesus himself who described hell with clear, unmistakable language na makikita natin sa Matthew chapter 8, yan, verse 11 to 12. Na ito yung ayaw na ayaw pakinggan ng mga tao. Dinay nila. Kaya wish nila, wishful thinking nila. Kaya ang sabi niya, sumalangit nawa. Gusto nila pumunta sa langit. Pero namumuhay naman sa kasalanan, so hindi sila pupunta sa langit. Saan sila pupunta? Sa impyerno. Ayaw nilang pakinggan. Pero maliwanag na sinasabi ng Bible yan. Sabi niya, sa verse 11, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa harapan sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Okay? So ibig sabihin may pupunta sa langit. Ngunit, sabi daw sa verse 12, ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian, okay, hindi lahat, ha? Ay saan pupunta? Itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So, hindi lahat ng tao pupunta sa langit. Tama? Ayan o, marami raw pupunta. Kasalo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob sa kaharian ng langit. Meron talagang pupunta sa langit. Pero ngunit, ang mga taong dapat sana, yung business din ng Panginoon, nakasama sa kaharian, ay itatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So makikita natin dito na hindi masaya doon sa langit, sa impyerno. Nananangis ngipin mo. Okay?
At ano pa sabi? Hayaan na lamang ninyo lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. So ito yung simbolo, ang damo ay ang mga hindi mananampalataya at ang trigo ay mananampalataya. So ibig sabihin, bakit nananatili yung Kristiyano at hindi Kristiyano sa mundo natin ito? Okay? Sabi ng Panginoon, hayaan nyo na lang muna. Okay? Pag ani, sabi niya, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo. Okay? At inyong pagbikis-bikisin at saka susunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga trigo sa aking kamalig. Okay? Kasama ng Panginoon yon. Pero yung damo, ano gagawin? Susunugin. So, maliwanag ulit ito, ha? Hindi lahat ng tao pupunta sa langit. May pupunta sa impyerno. Susunugin. Tama? Okay? Sabi ko sa inyo, alamin nyo ang katotohanan para hindi tayo madaya. Maliwanag? Okay. Sabi dito sa verse 13, chapter 13, verse 38, ang bukid ay ang daigdig. Okay? Ito yung parable eh. Okay? Ito yung mundo, physical world. Ang mabubuting binhi at ang mga taong kabilang sa kaharian ay ang mga kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa mga masasama. Okay? So, yun yung mga hindi Kristiyano. Okay? Ang kaaway ay naghahasik ng damo at walang iba kundi ang dyablo. So, ang naghahasik ng kabulaanan, pandaraya, masamang evil system ay ang devil. Tama? Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig sa Judgment Day. At ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung papaano ang damo ay tinitipon at susunugin, gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Okay? Talagang merong judgment, di ba? At kanina, binanggit natin sa John 3:19, paano hukuman ng tao? Paano sila pupunta sa impyerno? Dumating si Jesus Christ. Siya yung ilaw. Pero ano ginawa? Minahal pa nila ang darkness. Why? Because they are evil. So, hindi dahil sa ikaw ay mabuti, member ka ng simbahan, o mataas ang pinag-aaralan mo, no. Ang tatanungin sa iyo, kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus o hindi. Kasi si Jesus lamang ang nakakapawi ng puot ng Diyos para hindi ka pumunta sa impyerno. Maliwanag po ba yan? Okay, so yun po yun, ha? Okay. Ano pa sabi? Sa Matthew 13, verse 41 to 42, ipinag-utos ng anak ng tao na sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng mga naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Inihagis nila ang mga ito sa nagmalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kailang mga ngipin. So makita natin dyan na meron talagang apoy. Okay? At yung apoy ay hindi natutupok o hindi natatapos. Okay? Parang LPG, hindi nauubos. At talagang nangangalit ang kailang ngipin at naghihirap sila. Tama? So yan po ang makikita natin na karanasan. And then sa verse 49 to 50, sabi dito, gayon ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Okay? Sa end of the world, darating ang mga anghel at ihiwalay ang masama sa mga matutuwid. Yung kambing at tupa, magkahiwalay. Okay? Yung damo at ang trigo. Okay? At iahagis ang masama doon sa naglalagab na apoy. Doon mananangis sila at mangangalit ang kailang mga ngipin. So mga kapatid, napakaliwanag po na meron talagang impyerno at ang mismo si Jesus Christ ang nagturo nito. Hindi lahat ng tao ay pupunta sa langit. Meron pong impyerno. Maliwanag? So makita po natin dito, hell then is an eternity, okay? Panghabang panahon before the righteous ever-burning wrath of God. Habang panahon, okay? A suffering tormented from which there is no escape and no relief. Ano po ba na ang mga makasalanan ayaw na ayaw niyan sa Diyos? Tama? Dumating nga ang liwanag eh. Ayaw nila eh. Punta sila sa kadiliman. Tama?
Ang impyerno po ay yung place na hiwalay sila sa Diyos. Eh, dito pa sila doon, di ba? Ayaw na sa Diyos eh. Pero alam niyo po ba, ang pinakamalaging sa impyerno ay yung hindi ka hiwalay sa Diyos. Ang malaging po doon ay yung puot ng Diyos. Diba? Di ba ang mga makasalanan, ayaw niya sumimba, ayaw niya makinig, di ba? Lumalayo nga sa Diyos yan, tama? Kaya pag namatay yan, okay lang. Ayaw nila sa Diyos. No. Sa impyerno, mararanasan ng tao ang puot ng Diyos. Yun ang hindi naiintindihan ng tao. Kaya okay lang eh. Yung mga makasalanan, ayaw na magsisiyo. Ayaw ko nga sa Diyos. Hindi na alam na iyon ay panghabang panahon na ibibigay ng Diyos. Pupunta ang Diyos doon para parusahan sila. Ever burning wrath of God. Puot. Alam niyo ba ibig sabihin ng puot? Kari. Napakasama nyo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ayaw nyo. Andito na ako, nagbibigay ako ng liwanag, solusyon. Ayaw ninyo. Wala ko. Kaya itong para sa inyo. Wala, hindi ka makakatakas doon. Hindi yung turo ng iba, manalangin ka, aangat ka. No, mali rin yun. Kabulaanan din katuruan yun. Okay? Naintindihan yung mga kapatid? Kaya ito yung ating ipanalangin, yung mga ating mga kakilala, kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Huwag mong asamin na pupunta rin sila sa langit, mabait naman. Kapag wala silang Kristo, pupunta sila sa impyerno. Kaya, ang pagkaintindi dito, pag naunawaan nyo ito, it is very crucial to our drive to appreciate the word of Christ and to preach His gospel. Kapag naunawaan nyo ito mga kapatid, at sana iyon ang aking dalangin, na naintindihan nyo ang tungkol sa impyerno, ay ma-appreciate nyo kung bakit nagtiis ang hirap si Jesus mamatay para bayaran at mawala ang puot ng Diyos sa atin. Kaya habang nabubuhay tayo, magdesisyon tayong magsisi sa kasalanan. Kapuotan natin ang kasalanan at i-embrace natin si Jesus na siya lang ating pag-asa at kaligtasan at wala nang iba. Hahatulan tayo kapag tinanggihan natin si Jesus sapagkat siya lamang ang ibinigay ng Diyos, Ama, sa silong ng langit para ikaligtas natin. Kapag naintindihan nyo ang impyerno, ma-appreciate nyo kung bakit gusto tayong iligtas ni Jesus. Kahit siya'y Diyos, nagkataong tao, inalipusta siya, pinahirapan, tinis niya, sapagkat ito lamang ang paraan para mapawi ang galit at puot ng Diyos. Wala nang iba. At ito ang magbigay sa atin ng kalakasan na ipahayag natin ang mabuting balita na walang kaligtasan sa silong ng langit kay Jesus lamang. At kaya si Jesus lamang ang makakapagsabi na ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama sa langit maliban sa akin. At kung mayroong nangangaral na ibang ebanghelyo maliban kay Jesus, kabulaanan niya. Sana mga kapatid, maunawaan natin ito. Again, para doon po sa mga nakikinig, mga wala pang pananampalataya sa ating Panginoon, gusto ko pong ulitin ito na kung si Satanas, si Lucifer, ay dating kasama ni Jesus doon sa langit, pero nung nagrebelde po siya, pinaalis siya sa langit. Sapagkat hindi pwedeng may kasalanan sa langit, sapagkat ang Diyos ay banal, ang kasalanan ay hindi pwede. Tama? Kaya ang tao, kung ikaw ay merong kasalanan, bakit mo iisipin pupunta ka sa langit? Kamalian yun. Naintindihan niyo po ba yan? Kaya kailangan natin ng tagapagligtas.
Sana maunawaan natin itong aking dalangin, mga kapatid. Ito ang malaking problema ng buong mundo, ang kasalanan, hindi ang virus. Ang Diyos ay mayroong solusyon sa malaking problema ng tao, si Jesucristo. At muli, doon sa paghuhukom ng Diyos, pagpaparusa ng Diyos sa bansang Ehipsyo, para makaligtas sila sa parusa para hindi mamatay ang kailang mga panganay na anak o hayop, ang sabi ng Diyos, maglagay ka ng dugo sa hamba at pagdating ng mamumuksa, hindi mamamatay ang nasa loob. Mga kapatid, ang Diyos hindi niya tinignan kung sino nasa loob. Ilan ba ito? Karapat dapat ba ito? Mabait ba ito? Pogi ba ito? Pangit ba ito? Marami bang pera ito? Hindi. Ang tiningnan ng Panginoon ay ang dugo. Ganon din, mga kapatid, alam ng Diyos, tayo'y mga makasalanan. At the only blood of Jesus can cover us. Sana'y maunawaan niyo, mga kapatid. It is only Jesus Christ. Yung kanyang dugo lamang ang inihandog ng Diyos sapagkat siya'y walang kasalanan. Yan ang requirement ng Diyos. Ang dapat magbayad ng kasalanan ay walang kasalanan. At si Jesus lamang yan. Kaya mga kapatid, huli-hulihan, bagamat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, lahat tayo mamamatay. May ibigay na ipinagkakalob ang Diyos na buhay na walang hanggan at ito'y matatagpuan lang natin sa magitan ni Jesucristo. Mga kapatid, ito yung mabuting balita. Naway hindi tayo mapigilan ng dyablo para ihayag natin ang mabuting balita at ang solusyon sa malaking problema ng tao. Mga kapatid, sino man na nakikinig ngayon, inabot ng mensaheng ito na hindi mo pa natatagpuan ng Panginoon, magsisi ka sa iyong kasalanan at kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung hindi mo gagawin yan, ikaw'y mapapahamak doon sa impyerno. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa kapangyarihan ng iyong salita na naghahayag sa amin ng katotohanan na meron talagang kaparusahan sa mga taong mga gumagawa ng kasamaan. Panginoon, naunawaan namin ang ginagawa ng kasalanan at ang pandaraya ng dyablo na ginagawa at dinodominahan niya ang aming kaisipan, ang aming kalooban, ang maging ang aming pagmamahal. Kaya Panginoon, salamat sa iyong mga salita na nagsasabi na si Jesucristo lamang ang nagbayad ng aming mga kasalanan sa magitan ng kanyang kamatayan. At yun po ang aming alalahanin ngayong umaga. Kaya iyon ang kanyang tagubilin sa amin. Naalalahanin namin ang napakadakila niyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na binuhos niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, Panginoon, upang malinis ang aming mga kasalanan at kami mayroong kapatawaran at naalis ang puot mo sa amin. Kaya kung kami man ay mamatay sa mundo na ito, tawagin mo kami mayroong karapatan na tawagin mong anak ng Diyos at hindi kami mayroong karapatan na makasama mo diyan sa kalangitan sapagkat sa ginawa ng aming Panginoong Kristo. Panginoon, ang aking dalangin din sa mga nakapakinig sa araw na ito, kung natatakot man sila sa masamang epekto ng kasalanan dahil sa may parusa kang inihanda sa mga taong ayaw kumilala sa iyo, naway kausapin mo sila ngayong araw na ito. Naway yung takot nito sa impyerno ay gamitin mo upang tumalikod sila at magsisi sa kalang kasalanan at ikaw ay yakapin nila sampalatayanan bilang Panginoon ng kailang buhay at tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa patuloy na kalayaan na mahihayag namin ang katotohanan ito bago ka dumating. Ito po ang aming samot dalangin at pagsalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito.